Good morning, everyone. Welcome po sa ating worship service. Nakapagbakasyon na bang lahat? Maraming absent ngayon kasi yung iba ay nagbakasyon, yung iba ay may okasyon, yung iba ay meron lang syon. So, okay, tunay nga po na mabuti ang ating Panginoon. At tayo po ay kanyang tinawag upang maglingkod gamit ang ating mga espiritual na kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Banal na Espiritu. Tayo po ay naririto ngayon, nagkakatipon upang sambahin at bilang isang pamilya ng Diyos upang sumamba at magpuri sa Kanya sa araw na ito. At siya po ay ating alalahanin at palagi po nating pakatandaan na tayo ay tinawag ng Diyos hindi lamang upang tumanggap ng biyaya, kundi upang maglingkod sa Kanyang kaharian. Ang ating pong tema sa araw na ito ay patungkol po sa spiritual gifts at doon po sa 1 Corinthians chapter 12 ay mayroong iba't ibang kaloob. Ngunit iisa ang Espiritu nagkakaloob nito. Ang bawat sa atin ay may mahalagang bahagi sa katawan ng Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, sa oras ng ating pagsamba, iaalay natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating talento, ang ating kalakasan, at higit sa lahat, ang ating buhay. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat, paggalang at kagalakan, sapagkat siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pagkakataong muli kaming magkakatipon bilang iyong iglesia. Salamat po sa buhay, sa kalakasan at sa mga spiritual gifts na iyong pinagkaloob sa bawat sa amin. Sa oras na ito, inaanyahan namin ang inyong banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan. Linisin po ninyo ang aming mga puso at alisin ang anumang makahadlang upang makasamba kami ng buong katapatan at kagalakan. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa, maging ang bawat bahagi ng aming pagsamba, ang bawat bahagi ng programa. Gabayan niyo po ang lahat ng ito, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ang aming pananalangin, pagbibigay at pakikinig sa iyong salita. Nawa po, ang lahat ng ito ay maging kalugod-lugod sa inyo. Banal na Espiritu, kumilos ka po sa aming buhay at turuan niyo po kaming gamitin ang aming mga kaloob para sa ikalalakas ng iyong iglesia at sa kalwalhatian ni Kristo. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ang Diyos na nagbigay sa atin ng iba't ibang kaloob ay karapat-dapat sa ating pinakamataas na papuri. Kaya po sa umaga ito, habang tayo po'y umaawit, ialay natin sa Kanya ang ating puso, lakas at buhay bilang pagsamba. Kaya atin siyang purihin at sambahin sa panguna po ng ating worship team. Tayo po ay magsimulang magpuri sa ating Panginoon. Maaari po bang makipagkawayan tayo sa bawat isa? Makipagbigay tayo ng ngiti sa bawat isa dahil nga magamat bakasyon, no? Pero tayo pa rin ay pinipiling magkasama-sama sa panahong ito para magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya we are so blessed to gather here today in the presence of the Lord as we begin our praise and worship. So let us remember that God has given each us the spiritual gifts to serve and glorify Him. Ang talento mo, ang kakayahan mo, ang talino mo ay para sa Kanya. Tutugtog ka man, aawit ka man, nakatayo ka man dyan ngayon para sumayaw at itaas ang iyong mga kamay para sa Kanya, yan ay para itaas natin ang ating Panginoon. So, i-offer natin ang ating mga talento, ang ating mga puso, ang ating mga buhay para sa ating Panginoon. Hallelujah! Let us worship for Jesus! Hallelujah! Something blessing, and in heaven
for everything that you gave in us, Panginoon. And especially to the Holy Spirit. To the Holy Spirit, you always welcome in our life. Hallelujah. Let us feel the presence of the Lord today. For today, kalimutan mo muna lahat ng alalahanin mo sa buhay. Yung daladala mo sa labas ng simbahang ito. At ang tanging mo lamang gawin ay damhin ang presensya ng Panginoon at alalahanin kung gaano siya naging mabuti sa ating buhay. Hallelujah. There's nothing more that will ever come close. Nothing can compare. You're all living Your presence, Lord.
Jesus, may all the blessing today in our life and every day. We thank you for everything, Panginoon. Hallelujah. We always remember and we acknowledge that how you always bless us. Oh Jesus, may your presence fill me up. To bless you and keep you, make His face shine and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless the Lord. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. His face turn His grace towards you and give you peace. Come on, we shout, Amen. Hallelujah. Come on, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children. Come on, we do. May His favor be upon you, and 1,000 generations. Children, and the children, these faces,
of the Lord fills today of each and every one. Hallelujah. Hallelujah. We praise you and we honor you, Lord God. We always remember that you give everything for us. You always bless us and you always keep us and never leave us, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Salamat, praise and worship team sa pag-lead sa atin sa pangunguna sa ating pag-aawitan. Praise God. So sa pagkakataon pong ito ay handa natin ang ating mga puso, ang ating mga spiritual na tenga upang pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Ang salita po ang kanyang salita ay nagbibigay ng liwanag, direksyon at kalakasan sa ating buhay at paglilingkod. Kaya naman, tinatawagan ko po si Sister Leisure Galito. Okay. Si Pastor Rafi Malang para po sa ating scripture reading. Tayo po ay tumayo para po sa ating scripture reading. Ang ating pong passage ay matagpuan sa 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 11. 1 Corinthians 12, 1 to 11. Unang Korinto, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 11. Babasahin ko po sa Tagalog. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. 1 Corinthians 12, 1 to 11. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Verse 4, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasangkanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos at sa isa ay ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Ang Diyos po ang magpapala sa salita ng Diyos na ating pagbubulay sa umagang ito at sa pamagitan po ng kanyang lingkod na maghahati ng kanyang mensahe. Tinatawag ko po si Pastor Jenny Taton. Salamat po, nakarating ako agad dito. Kala ko magtatagal ako sa Capiz eh. Parang Pasig lang no? Sabado, umalis ako agad. Tapos, actually, linggo na, ng alas 5 yung flight ko eh. So, Sabado, nagpe-prepare na ako ng ano. Ang hirap magkasakit. Ang nangyari kasi sa nanay ko, may kinain siya na something na panis na or something na hindi kaya ng tiyan niya. So, ayun, nagsusuka siya, nag-LBM, hanggang sa dinala na sa ospital kasi nangihina na. At baka ma-dehydrate kasi nakakamatay po ang dehydration kapag madalas na yung pagsusuka at pag-LBM.
kailangan na talagang dalhin sa doktor. Ganon, ngayon po, yung lola ko naman po ang ganon din. Nagsusuka, nag-LBM din. Dinala na rin po sa ospital. Medyo delikado yung lola ko kasi 94 or 96 na siya. 94 yung birth certificate niya, pero 96 years old na po siya. Yung edad niya. So, talagang kailangan dali na talaga sa ospital at mahirap na. At baka hindi kayanin ng kanyang edad yung nangyari sa kanya. So, yan po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa spiritual gifts for ministry. Sabi po sa binasa kanina ni Pastor, ang bawat mananampalataya daw ay binigyan ng spiritual gifts upang maglingkod at magpatibay sa katawan ni Kristo. Sa umaga pong ito, 3 main points po ang pag-aaralan natin at hinihiling ko po ang spiritual ears and eyes po natin sa pakikinig ng mensahe. Kahit mga ilang minuto lang po, hiniling ko po ang inyong attention para po hindi masayang ang salita ng Diyos sa umagang ito. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na kami po ay makakarinig uli ng mensaheng mumula sa inyo. I pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng spiritual, mag-focus ang atensyon namin sa umagang ito upang marinig po namin ang mensahe niyo. Bigyan niyo po kami, Lord, ng kaunawaan upang maintindihan at maunawaan namin ang mensahe na nais niyong iparating sa amin, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang pagbibigay ng kanilang oras at panahon sa pakikinig at sa pag-attend ng gawaing ito, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa umaga pong ito, 3 main points po yung pag-aaralan natin. Yung number 1 is spiritual gifts come from the Holy Spirit. Pangalawa, spiritual gifts are given for the benefit of others. At ang pangatlo, spiritual gifts must be used in unity and love. Siguro yung iba hindi pa alam kung ano po yung ibig sabihin ng spiritual gifts. At tinanong ko po si ChatGPT. At ito po ang sagot ni ChatGPT. Kala nyo yung mga yung mga ngayon, anong generation, Gen Z lang ang marunong mag-ChatGPT. Actually, tinuruan ako ng anak ko. Kaya marunong na akong gumamit ng ChatGPT. Sabi po sa ChatGPT, spiritual gifts are abilities that, according to many religious traditions, especially within Christianity, are given by God for a divine source to individuals for the purpose of serving others, strengthening community, and fulfilling a spiritual mission. Ang spiritual gifts po, ito po yung mga kakayahan, abilidad ng mga Kristiyano para magamit sa gawain ni Lord. Meron naman po tayong talents or skills na ginagamit natin sa outside the church. Yun po, talents po yun or skills. Pero pag spiritual gifts, intended po ito. Ito po yung mga talents, skills, or abilities natin na ginagamit po natin para sa gawain ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Marami pong mananampalataya ang nagtatanong, ano kaya ang spiritual gift ko? May magagawa ba akong ministry para sa Panginoon? At paano ko malalaman ang calling ko? Ang totoo po, tayo mga Kristiyano, lahat tayo mayroong kaloob mula sa Diyos. Kapag hindi ka po, wala ka pong iisip na abilities mo or spiritual gifts mo, baka hindi ka po Kristiyano. Joke lang. Yun po, lahat po tayo. Basta't ikaw ay tumanggap na sa Panginoon at naging Kristiyano ka, lahat tayo may spiritual gifts. Yung iba po, isa lang, yung iba dalawa. Pero mas blessed ka kung marami kang spiritual gifts. Ikaw na talaga. Sa Corinthians chapter 1 verse 12, itinuro ni Apostle Pablo na ang spiritual gifts ay ibinigay ng Holy Spirit upang magkapaglingkod at magpapatibay sa ating iglesia. Hindi niya tayo iniligtas para maging audience lang, para maging taga-butas ng upuan at lagi lang nakaupo.
ginawa niya tayo para tayong lahat, binigyan niya tayo ng spiritual gifts para tayo po ay magamit sa gawain ng ating Panginoon. Iba't iba ang bahagi ng gawain natin sa ating Panginoon. At kapag ginamit ng bawat believer yung kanyang spiritual gifts, ano po yung lumalakas? Yung ating iglesia. Ano pa ulo? At naluluwalhati natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya napansin nyo ba, walang simbahang nalubog. Yung iba nga, division daw, nag-divide. Pero sa iba, pag iisipin mo, negative talaga pag yung simbahan nahati, nag-aaway, nagtatalo, nahati sila. Pero mayroon ding may advantage din yun. Naging dalawa yung church. Oh. Pero pangit nga lang yung nawa hindi yun mangyari. So, ganun po. Wala pa pong iglesia ang ginawa ng Panginoon na nawala, na-dissolve. Lahat po yan dahil po may ginagawa ang Holy Spirit. At ang ginagawa ng Holy Spirit, kinakausap niya yung mga bawat miyembro para magpagamit sa Panginoon. Binibigyan niya ang bawat miyembro ng spiritual gifts upang magamit magamit sa kaluwalhatian ng Panginoon, upang magamit sa ating iglesia. Number 1 po, na main points na kanina binanggit ko, ay ang spiritual gifts comes from the Holy Spirit. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, these are diversities of gifts, but the same Spirit. Sinabi po ni Apostle Pablo na iba-iba daw po yung ating mga ibinigay na kaloob. Pero, iisa lang yung pinanggalingan. At ito ang ating Holy Spirit. Ngayon, isa-isahin po natin yung spiritual gifts, pero konti lang po yung babanggitin ko. Kanina, yung mga naka-attend, binanggit ko lahat. So, ngayon, kasi kung babanggitin ko, baka maubos po yung oras. At nag-aantay yung mga pagkain doon, oh. Nag-aantay na si Marco, gutom na si Marco. Ayan, number 1, meron pong mga spiritual gifts, yung pagtuturo, teaching. Ito po yung mga tao na ginagamit sa pagtuturo sa iglesia. Maaring sa Sunday school teacher, tapos pati mga volunteer, kalakip siya sa gifts na spiritual na pagtuturo. Meron din yung mga preacher, rin sila, may spiritual gift din sila sa teaching. Yung iba naman sa Bible study, sa mga wider, yung mga nagpa-facilitate. Yan po, yung kanilang mga gift ay gift sa pagtuturo. Meron naman po yung gift na pag-awit. Kasama po sa pag-awit yung mga musician. Sa piano, sa drums, guitarist, song leader, backup singer, pati po yung sound tech nandun, si Brad, si Miguel. Yan, lahat po yan. Yan po ang mga gifts nila sa pag-awit. Meron naman pong gift sa pag-encourage. Ito po, hindi dito sa harap. Hindi sila dito nakikita, hindi sila visible. Pero kapag sila po ay nag-encourage ng kapwa mananampalataya na may pinagdadaanan, ito po yung mga counselor, advisor, na may problema, malapit ka sa kanya, bibigyan kanya ng mga comforting words para ikaw ay gumaan at matulungan ka sa problema mo. Meron naman pong gift sa leadership. Ito naman po yung mga officer sa youth, young pro, men, women, minsan sa labas, outside, yung zone 2 or sa cell, yan. Lahat sila mayroong gift sa leadership. Sila din po yung namumuno kapag may gagawin, ganito gawin natin, ganitong natin, ayusin, ganito po yung mga dadali natin. Yan mga gifts nila, leadership. At meron ding gift sa pagtulong. Ito naman pong gift sa pagtulong, ito po yung mga naglilinis ng simbahan, nagluluto, pag may gawain na kailangan magluto, may mga sponsor, halimbawa merong DBBS, sila yung nag-sponsor ng pagkain, nag-sponsor sa mga kailangan activities sa church. Yan po, gifts sa pagtulong. At meron naman pong gifts sa pananalangin. Ito, hindi rin to visible sa harapan,
Pero wala po silang ginawa kundi manalangin na manalangin. Pag may mga membro na nagkasakit, sila nananalangin. Pag may prayer meeting, nandun sila palagi. Pag may mga sakit, pinupuntahan nila, pinagpipray nila. Palagi sila nagpipray, pati sa mga member, araw-araw, wala po silang, yun po ang spiritual gifts, manalangin na manalangin sa mga kapwa mananampalataya and even sa mga kailangan sa ating bansa, mga problema ng ating bansa, problema sa outside sa bansa natin, yan po ang ginagawa niya, spiritual gifts niya, manalangin. Hindi po pare-pareho yung gift natin, ngunit lahat po ay mahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Kaya lang minsan nagkakaroon ng conflict. Ano po yun? Minsan, sasabi natin, parang mas magaling siya, mas visible siya sa ministry, nasa harapan siya. Yung spiritual gift ko, hindi nakikita ng tao, yung mga ganun. Tapos sasabihin natin, mas importante yata yung gift niya kaysa sa akin. Wala pong ganun. Lahat po ng gawain, lahat po ng spiritual gifts na binigay sa atin ay pantay-pantay at nakakatulong sa gawain ng ating iglesia. Malinaw po yon sa mensahe ni Pablo. Lahat ng gifts ay galing sa Diyos at lahat ay mahalaga. Hindi nyo kailangang ikumpara yung sarili sa iba dahil iisa lang ang nagkaloob nito, ang ating Holy Spirit. Para pong sa isang malaking iglesia na mayroong kompleto yung instrument nila, may violin, may gitara, may drums, tapos may isang conductor na naggaganyan-ganyan, nagkukumpas ng ganyan. Di ba? Yung mga nakapunta sa faith, di ba? May naggaganyan-ganyan. Ayun. Pag yan po pinagsama-sama, napakaganda ng music, ng melody. Ganon din po ang Holy Spirit sa atin. Siya po yung conductor natin. Siya yung sasabi na, ikaw ganito, ikaw ganito, ikaw ganito. Tapos sabay-sabay nyong gawin sa iglesia. Napakaganda po. Wala pong iglesyang walang iglesia na manlulupaypay kung lahat ng mananampalataya ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Magkakaiba yung tunog, ngunit kapag pinagsama-sama sa ilalim ng conductor, nagiging maganda yung iglesia. Ganon din po sa iglesia natin. Ang Holy Spirit, yung conductor natin. Kaya wag po nating maliitin ang ibinigay na gift sa atin. Maaring hindi ka preacher, pero ikaw naman yung nag-encourage sa mga kapwa natin mananampalataya. Halimbawa, may isang wala dyan. Uy, sis, kamusta ka? Miss ka namin nung Sunday, wala ka. Yung mga ganon. Kala mo, walang mahalaga yon. O kaya hindi ka hindi ka na singer, pero tumutulong ka sa pagluluto, sa pag-sponsor, sa mga nangangailangan. May rin yon, may mahalaga yon sa gawain ng Panginoon. Ang mahalaga po kasi dito, yung pagiging faithful natin sa mga gift na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang galing ito sa spiritual gift yung kaloob sa atin, kundi ito din po ay may layunin. Bakit meron tayong spiritual gift? At dito na po papasok yung number 2. Spiritual gifts are given for the benefits of others. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. All. Hindi for the profit of you, kundi for the profit of all. Ang spiritual gifts daw ay hindi ibinigay para sa ating personal na karangalan. Ibinigay po ito para makatulong sa iba. Ang purpose po ng spiritual gifts ay hindi po para sumikat tayo sa mata ng iba, sa mata ng Panginoon. Hindi po ito ginawa upang mapuri tayo na magaling tayo sa simbahan. At hindi rin po ipinigay ito para malaman kung sino ang mas magaling. Kapag marami na kayong may spiritual gift na, halimbawa, gitara o song, pagalingan, hindi po ganon. Ibinigay ito upang mapalakas ang ating iglesia. Kaya kapag ginagamit natin yung ating spiritual gift, sino po ang napapalakas?
Sino po ang nai-encourage? Di ba yung kapwa natin mananampalataya? Kapag ginagamit po natin yung spiritual gifts natin, may mga tao tayong nai-encourage na magbigay din sila ng spiritual gifts nila. At may mga tao rin tayong natuturuan kapag sinabi na, ay, ang galing-galing niya magtugtog. Gusto ko rin yun. O, di ba? O, +1. O, di ba? May naturuan na tayo. May sasabihin sa'yo, Brad, turuan mo naman ako mag-gitara. O, Brad, turuan mo ako mag-drums. Yung mga ganon. Pag tayo po ay nagpapagamit, ginagamit po natin ang spiritual gifts natin, may taong napapalakas. Yung mga nalulungkot, kapag nagpatugtog yung mga musicians, lulungkot na lungkot siya, narinig niya yung salita, yung tugtog, yung awit para sa Panginoon. Ano nararamdaman ng nalulungkot na problema? Diba lumalakas yung kanyang spiritual life? Na nanghihina siya, bigla siyang pinalakas. At kapag tayo po ay nagpapagamit din ng ating spiritual gift, may mga taong nadadala sa ating Panginoon. Kaya may mga taong iniisip na maliit lamang yung kanilang ministry, pero tandaan po natin, sa kaharian ng Diyos, walang maliit na paglilingkod kapag ito po ay ginagawa natin para kay Kristo. Ang ilaw po, kagaya ng ilaw, nagbibigay siya ng liwanag. Ang flashlight po, kapag ang flashlight itinago natin sa drawer, walang pakinabang, walang purpose. Walang silbi. Pero kapag ang Kristiyano nagpapagamit, ginagamit niya, inaalam niya yung spiritual gifts niya, nagagamit siya sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya wag po nating itago. Yung dati nga yung kami, naghahanap kami ng song leader, ng kakanta. Ang biruan namin, pag hindi mo ginamit yan, kakalawangin yan, masisira. Di ba? May talent ka, hindi mo ginawa. Ano nangyari? Kinalawang, wala na. Hindi ka na nagamit sa gawain ng ating Panginoon. Kaya tanungin po natin yung ating sarili. Ginagamit ko ba ang ibinigay ng Diyos? Baka matagal na tayong tinatawag ng Holy Spirit, pero natatakot tayo kasi sasabihin natin, hindi ako qualified. Lord, hindi po ako magaling. Wala po akong kakayahan. Pero tandaan po natin, hindi po ability ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon ay ang ating availability. Yung ating oras, yung ating papanahon, yung kakayahan natin na gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Kapag available ka sa Panginoon, sabihin natin, Lord, available ako. Kaya po niya tayong gamitin sa gawain ng Lord, ng ating simbahan. Ngunit mayroong isang mahalagang bagay na dapat tandaan sa paggamit ng spiritual gifts. At ito po ang number 3. Number 3. The spiritual gifts must be used in unity and love. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, but one in the same Spirit works all of these things, distributing to each one individually as He wills. Ang Holy Spirit po ang nagbigay sa atin ng gifts ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kagustuhan. Kaya wala po tayong dahilan, wala tayong dahilan para magyabang tayo o kaya mainggit tayo, bakit siya ganun ang binigay? O kaya magmataasan tayo sa church. Kasi si Holy Spirit ang nagbigay. Hindi natin ginusto, pero si Holy Spirit ang nagbigay sa atin para mayus tayo sa gawain ng Panginoon. Ang spiritual gifts daw ay dapat gamitin natin ng may pagkakaisa at pag-ibig. Sa katunayan po, pagkatapos ng chapter 12, sinunod ang chapter 13. Ang chapter 13 ay ang love chapter. Bakit kaya ganun ang ginawa ni Apostol Pablo? Kasi gusto niya yung spiritual gifts natin ay out of love. Kahit kaano kakagaling ang gifts natin, kung wala namang pag-ibig, mawawalan po ito ng kabuluhan. Maaaring gifted ka nga sa maraming bagay, sa preaching, o kaya sa preaching. Pero kung punong-puno ka naman ng pride, hindi ka magiging pagpapala sa kanyang ministry. Maaaring talented ka sa worship, praise and worship.
Pero kung wala kang humility at love, mawawala ang tunay na presence ng paglilingkod. Unity and love. Doon po tayo sa unity. Kapag po ang mga spiritual gifts natin ay hindi tayo nagtulong-tulong, kanya-kanya tayo, ano kayang mangyayari? Wala rin. Wala rin. Useless. Kagaya po yan ng ating katawan. May mata, may tenga, may ilong, may bibig, hanggang sa paa, sa kamay. Lahat po yan may mga, may mga parts. Pero kapag hindi po gumana ang isa sa mga yon, hindi po siya gagana yung buong katawan. May mangyayaring hindi maganda. Naalala ko nga po madalas po ito talaga yung sakit ko, no? Pag naiihi ka, di ba pag naiihi ka, dati kasi nung bata-bata pa ako, bihira lang yung Jollibee, tsaka McDo, mga ganyan, di ba? Ngayon lang yan yung tabi-tabi, pero nung unang panahon, wala yan. Tapos mga restaurant, bihira lang yan. At kapag naihi ako, ay nako, sabi ko, pawis na pawis ako yan. Hanap talaga ako, likod ng wala na akong pakialam. Basta mailabas ko. Tapos nung makaihin ako, ay, sarap talaga ng pakiramdam. Nailabas mo na yung bagay na nakakapaghirap sa'yo. Kahit yung natin, yung puwet, wala, diba? Pansin ninyo, kala nyo walang purpose yung puwet. Pag hindi nyo inilabas yan, ano kayong mangyayari? Pawis na. Ganun talaga, diba? Maiiyak ka na sa, tapos kaganyan ka, gaganon ka. Talagang maghahanap ka. Ganon. Pero lahat yan, body parts natin. May purpose yan. Kapag hindi gumawa ang isa sa mga yan, hindi magiging healthy ang ating katawan. Ganon din po ang ating iglesia. Kapag wala pong tutugtog, wala pong magtuturo, walang magluluto, sampo natin, walang tutugtog, preaching na lang. Hindi ka pa naka-ready. Makikinig na ng mensahe. Wala man lang nag-encourage sa'yo na tumawa, ngiti, ganon. Tapos, libawa, may nagugutom ka na, mayroong may birthday. O di ba? Pag uwi mo, matutulog ka na lang kasi kakain ka na sa simbahan. May nagluto para sa'yo, may blessing. O kaya, walang nag-preach, kantahan lang tayo pagkatapos kainan. Wala, useless. So lahat yan. Halimbawa, ito mahalaga to, sa totoo lang mahalaga to. Yung mga upuan nyo na inuupuan, kapag wala pong naglinis niyan, kadiri. Tapos pagdating nyo, nakapatong-patong pa yan. Get your chair. Ikaw mag-aayos. Di ba? Walang O kaya yung mga tugtugan natin, drums lang. Tugtug, tak, tugtug, tak. Walang ibang gitara, walang ibang instrument. Tapos kakanta si Monica, yun lang, drums lang. Ang pangit, di ba? So lahat yan, importante. May mga kaloob tayo. Pag pinagsama-sama yan, pag nagkakaisa tayo, may impact ang gawain ng ating Panginoon at malulwalhati ang ating Diyos. Amen? Amen. Ay, tatawa-tawa kayo ha, mamaya. Tingnan ko kung may mga madidiscover tayong spiritual gifts. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng gifts sa atin ayon sa kanyang kalooban. Kaya wala po tayong hindi po tayo, wala po tayong dahilan para magyabang, mainggit at magmataas. At ang spiritual gifts ay gamitin po natin ng may pag-ibig at may pagkakaisa. Magkakaiba daw yung function natin sa isa't isa, pero tayo dapat ay nagtutulungan. Hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ganon din ang church. Hindi natin pwedeng hindi kita kailangan. Kailangan natin ang isa't isa. Doon po papasok yung fellowship. Kaya mga kapatid, suportahan po natin ang bawat isang ministry. I-celebrate natin ang gifts ng iba. Huwag po tayong mainggit. Huwag po tayong yung feeling na mas mahalaga siya. Huwag po tayong ganon. At maglingkod po tayo ng may humility, may pagpapakumbaba. Gamitin po natin ang ating mga kaloob para sa glory ng ating Panginoon. Amen? Ang tunay po sa sukatan ng spiritual maturity ay hindi po kung gaano tayo kagaling sa paggamit ng gifts natin, kundi paano po natin itong gagamitin ng may pag-ibig sa ating kapwa. At in conclusion po, ang ating pong
Ang spiritual gifts po ay galing sa Holy Spirit. Ibinigay ito para sa kapakanan ng iba. At dapat gamitin po natin ito ng may pagkakaisa at may pag-ibig. May gift kang tinanggap mula sa Diyos? Ang tanong, ginagamit po ba natin ito para sa kanyang kalwalatian? Huwag po nating sayangin yung gift na pinagkatiwala sa atin na Panginoon. Maging available tayo sa Kanya. Maaring hindi ka kilala ng marami kasi ang spiritual gifts mo nasa baba lang, hindi dito sa harapan, hindi visible. Pero kapag ginagamit mo yung spiritual gifts mo para kay Kristo, mahalaga po ang ministry na yon sa kaharian ng Diyos. Kaya ang challenge po sa bawat isa sa atin, i-discover po natin yung gifts na ibinigay sa atin. Alamin natin, ano ba ang strength ko? Saan ba ako gagamitin ni Lord? Tapos, kapag na-discover na po natin yung spiritual gifts natin, i-develop natin to. Pag-aralan natin na lalong maging magaling ang ating spiritual gifts na binigay sa atin. At pangatlo, i-dedicate po natin to sa Panginoon. Hindi sa ating sarili, i-dedicate natin sa Panginoon. At gamitin po natin to spiritually at faithfully sa ministry. Kaya sapagkat kapag ang bawat mananampalataya po ay naglilingkod gamit ang kanilang spiritual gifts, ano po ang lumalakas? Ang ating iglesia. Sino po naluluwalhati? Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. Ama makapangyarihan, maraming salamat po, Lord, sa mga spiritual gifts na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat mananampalataya. Turuan niyo po, Lord, na gamitin po namin ang kaloob nito ng may kababaang loob, mayroong pag-ibig, at mayroong katapatan. Alisin niyo, Panginoon, yung pride, yung insecurity, at takot sa aming puso na hindi namin makaya yung spiritual gift na binigay niyo sa amin. Gamitin niyo po kami, Lord, para maging pagpapala sa iba at para mapalakas ang iyong gawain, ang iyong iglesia, Panginoon. At nawa, ang lahat ng aming ministry or kaloob ay magamit namin sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay masabing, Amen. Hallelujah. Salamat po. Makakaupo na po tayo. Salamat, Pastora Jenny Taton, sa paghatid ng ating mensahe para po sa tema nating Spiritual Gifts for Ministry. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga kaloob para sa pag-worship natin sa ating Panginoon. So, tinatawagan ko po si Sister Janet Soriano para sa ating pagkakaloob. Salamat, Pastora Jenny, sa mapakagandang mensahe. Na-remind kami sa aming mga spiritual gifts. Baka ang spiritual gifts natin ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya ngayon, dadako tayo sa pagkakaloob ng ating Panginoon. May babasahin ako dito sa Proverbs 3, verses 9 and 10. Ito ang sinasabi. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Pwede na tayo magkaloob. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over.
Lahat po tayo ay tumayo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pwede na tayong, opo? At dadako na po tayo sa ating announcement and acknowledgement and announcement. Para po sa nag-call to worship, si Pastor Rafi Malang. Ang MC po, yours truly. Scripture reading natin, si Pastor Rafi Malang din. Call to offering, Sister Janet Soriano. At ang ating speaker, si Lady Minister Pastora Jenny Taton. Prayer meeting natin every Wednesday at 8 p.m. Youth small group, mamaya po pagkatapos ng service kung meron. Sunday schools, ang sponsor po natin last Sunday ay si Joel Aklan. So, Jonel. Jonel. So, thank you sir sa inyong pamirienda. Masaya ang mga bata. And this afternoon, si Sofia Domdom. Don't watch natin every Saturday at 5:30 a.m. So, mga kababaihan dyan na maagang gumigising, invite ko po kayo every Saturday at 5:30 a.m. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. And next naman po ang ating, nakalimutan ko, ang mga leaders po sa susunod na linggo, sa ating MC, si Micaela Obmurga, ang ating youth president. Sa scripture reading naman, si Jasper Taton. Sa call to offering, si Miguel Obmurga. Another announcement. Magkakaroon po ang mga kalalakihan, ang Southeastern Luzon District Alliance Men District Assembly. Ang team po nila ay Making Life Count. Ang speaker po nila ay si DMS Reverend Noel Erese. Date and time, June 12 at 8 a.m. hanggang 12 noon. So, kalahating araw na lang po to. Dati po kasi hanggang 3 o'clock p.m. po sila. 3 p.m. Ang venue po ay sa Alliance Christian Center Sunrise. So, may registration fee po sila na 100 pesos. Okay, next naman po, ang Southeastern Luzon District AWP, Alliance Women Philippines, magkakaroon po tayo ng prayer journey. Ang team po natin, The Power of Prayer. Ang speaker po natin ay si Pastora Harry Eding. Date and time, June 6 at 8 a.m. hanggang 11 a.m. Ang venue po ay sa Peaceport Christian Alliance Fellowship. Meron po tayong registration na 100 pesos. Ito po ay potluck per church. So, bawat churches po ay magdadala ng kanya-kanya pong ulam. So, happy birthday po sa lahat ng mga magbe-birthday ngayong month ng May. So, nung nakaraang, Huwebes, si Nanay Yoli po ang nag-birthday. Happy birthday. So, sa 28, si Jenny Rose Vasquez. At sa 28 ulit, si Rowena Amador. So, happy birthday sa inyong lahat. O rin ay may pahabol na announcement. No? Ang City of Pasig Ministers Alliance, ito po yung kalipunan ng mga simbahan at mga pastor sa City of Pasig, ay magkakaroon po ng benefit concert. Ito pong benefit concert na ito ay para sa CPMA Pastoral Care. So, ang makikinabang po dito ay ang mga pastor ng City of Pasig. Kakaroon po ng concert na may pamagat, walang ibang Diyos na katulad mo. So, ang bawat area po ng City of Pasig ay may toka po na 300 na tickets. At ang bawat church po
sa ating area ay binigyan po ng tig 15 na ticket. So 15 tickets po yung hawak ko ngayon. Ang cost po ng ticket ay 200. No? So ang concert po ay gaganapin sa June 17. So malayo pa naman. So kaya mamaya ay may mga abutan ako ng tickets diyan. At sana ay huwag kayong tumanggi kasi bawal tumanggi. No? 200 lang po naman. At ito po ay sa June 17, Wednesday, 5 p.m. So gaganap po yung concert sa Tanghalang Pasigueño. So yun po, 200 po ang cost ng ticket at ito po ay ang magbe-benefit po dito ay mga pastor din po, mga manggagawa po. Yung mga marami po kasi sa mga pastor, alam naman natin ang buhay ng mga pastor. Ang iba po ay walang-wala talaga, kaya sila po yung tutulungan ng pastoral care ng CPMA. No? So, featuring po dito yung mga composition, original composition po nung chairman ng CPMA na si Pastor Alan Horn. No? So, marami po sa mga songs dito ay composition niya yung mga kakantahin. At ang mga invited po ng mga artist ay sina... Guest rito sa concert. Ito, familiar na kami rito kasi lagi kami umaatin nito nung Let's Talk About Worship. Si Pastor Romel and Susan Guevara. Yeah. Tapos si Bishop Jonah Berlucluc. Joyce Villanueva. Yun, Joyce Villanueva. So yun po yung mga featured artist. No? At syempre, yung mga kakantahin doon ay mga compositions nila at yung composition ni Pastor Arnel Alan Horn. Sa bawat church ay binigyan ng 15 tickets para ma-distribute yung 300 tickets na ibinigay sa area. So ang bawat area po binigyan ng tigti 300 na tickets. Okay? So maraming salamat po. Tayo po tumayo at para sa ating, bago po tayo mag-closing prayer, ay ililid ulit tayo ng ating worship team doon po sa ating closing song na The Blessing. Yan. Muli awitin po natin ang awiting pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing, Amen. Favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children. Come on, sing. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the
Lord, salamat po sa umagang ito, sa mga mananampalataya na naririto, Lord, na ipinagkaloob po nila ang kanilang oras, inilaan po nila ang kanilang oras at panahon upang makaniig kayo, Panginoon. Bagamat mainit ang panahon, mahirap matulog, yung iba po yan, ay nagbigay po sila ng sakripisyo, Panginoon, upang makarating sila sa gawain ito at upang makapellowship sa mga kapwa mananampalataya. Salamat po, Lord, na iba-iba po ang aming sitwasyon sa mga oras na ito. Tulungan niyo po ang mga namroblema, yung may kabiguan, may pagsubok na hinaharap, Panginoon. Katagpuin niyo po sila, Lord, at nawa po, Lord, ma-overcome po nila ang mga pagsubok na hinaharap nila. Sa mga nangangailangan ng trabaho, Lord, tulungan niyo po sila, Lord, makita po nila yung trabaho na fit para sa kanila, Lord. Sa mga nangangailangan pinansyal, i-bless niyo po sila, Lord. Gumamit po kayo ng mga tao para sila po ay mayroong pong pinansyal, Panginoon. Ma-overcome po nila yung pangangailangan nilang pinansyal. Sa mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, Lord. Bagamat mahirap po, araw-araw nakikipaghabulan, lalo na sa mga commuter. Tulungan niyo po sila, Lord, na maging convenient po sa kanila ang pagtrabaho, Panginoon, ang pagpasok sa kanilang mga trabaho, God. Sa mga estudyante, Lord, na nag-a-apply, nagpapa-enroll, tulungan niyo po sila na maging magaan po ang pag-enroll nila, Panginoon, di po sila mahirapan. Sa mga naghahanap pa ng kurso, bigyan niyo po sila, Lord, ng wisdom kung ano po yung kurso na kailangan po nila, na para po sa kanila, Lord God. At sa mga nagbi-business, Lord, i-bless niyo po ang kanilang kanilang sources of income, Lord. Bigyan niyo po sila ng maraming kliyente, customers, O God, upang maging blessing po sa kanila, Panginoon, ang business nila, at magamit niyo po sila, Lord, sa pagbibigay din po sa gawain ng iglesia, O God. At sa mga may sakit, Panginoon, pagalingin niyo po sila, Lord. Gamitin niyo po ang mga doktor, gamitin niyo po yung mga gamot na ginagamit nila, O God, upang maging kalakasan ng kanilang mga sakit or karamdaman, Panginoon. At sa amin pong paghiwa-hiwalay sa araw na ito, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Patuloy niyo pong ibigay sa puso namin, sa isipan namin, ang mensahe na ibinigay niyo ngayon, Lord God, na i-develop mo, alamin po namin, spiritual gift, i-develop po namin, gamitin po namin ito ng may pag-ibig, ng may pagkakaisa sa bawat isa, at gamitin po namin ito upang maluwalhati ang inyong iglesia, upang maluwalhati ang inyong pangalan, O God. Salamat po, Lord, sa pagpapala sa araw na to. Ngayon pa lamang po, Lord, tinatanggap na po namin ang mga pagpapala na ibibigay nyo, ang mga kasagutan sa aming mga pinanalangin ngayon, God. Thank you, Lord. Thank you po, Panginoon. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawa. Amen. Hallelujah. Palain po ang bawat isa.